Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Sumbong sa Pangulo, ibinide sa SONA 2026. Binanggit din ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address ang mga naging hinaing at ulat ng taong bayan sa Sumbong sa Pangulo website, na dahilan upang mas paigtingin ang pagsusuri sa mga proyekto at programa ng pamahalaan, kabilang ang kontrobersyal na flood control projects. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na sa Pangulo. Ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Pantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa Transparency Portal, Integrity Chain at katuwang na ang mga civil society organization. Sa iba pang balita, oil price adjustment muling ipinatupad. Inihayag ng Department of Energy ang panibagong oil price adjustment. Batay sa itinakdang range ng DOE, maaaring bumaba o tumaas ng hanggang piso sa kada litro ang gasolina. Samantala, inaasahang tataas ang presyo ng diesel ng 2 pesos and 62 centavos hanggang 4 pesos and 62 centavos kada litro, habang 2 pesos and 22 centavos hanggang 4 pesos and 22 centavos kada litro naman ang posibleng dagdag sa kerosene. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, nananatiling pabago-bago ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa tumitinding tensyon sa gitnang silangan, partikular sa Strait of Hormuz na isa sa pinakamahalagang daanan ng mga oil tanker sa mundo. Sinabi ng kalihim na ang banta sa pagdaan ng mga barko sa naturang ruta ay nagdudulot ng pangamba sa supply ng langis, dahilan upang tumaas ang presyo nito sa pandaigdigang merkado. Dagdag pa ng DOE chief, kung magpapatuloy ang matinding pagbabago sa presyo ng langis sa susunod na linggo, maaaring hindi na maglabas ang DOE ng adjustment range at sa halip ay magtatakda na lamang ito ng tiyak na halaga. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.